Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay Learning Task 3, letter A, Graph the Inequalities. So magsasample lang tayo ng dalawa kung paano i-graph ang inequality. Pinili ko lang yung tingin ko yung dalawang pinakamahirap sa mga given. So simulan na natin dito sa una nating inequality. X minus 4y is greater than or equal to 6. So, kapag mag-graph ka ng inequality, ang unang step na gagawin mo ay gagawin mo siyang slope-intercept form. Kung naaalala nyo yung slope-intercept form sa linear equation natin, y equals mx plus b yun. M ang slope, b yung y-intercept. So, gagawin natin ganyan yung mga inequality bago natin i-graph. So, sulat natin itong unang inequality. So, ibig sabihin, yung y, kailangan matira siya sa kaliwa ng inequality sign. So, itong x, positive x, lilipat mo sa kanan. Magiging negative x. So, wala na siya dito, nalipat na. So, matitira ay minus 4y. So, kopyahin mo yung greater than or equal. Una natin isulat yung negative x. Negative x. Tapos, sulat natin itong positive 6. So, ngayon naman, kailangan matira lang y, wala yung coefficient na negative 4. So, i-divide mo siya sa negative 4. Tapos, yung mga term sa kanan, di-divide mo rin lahat sa negative 4. Para same equation pa rin yan. Kung ano yung ginagawa mo sa kaliwa, yun yung gagawin mo sa kanan. So, cancel na yung negative 4. Y na lang yung natira sa kaliwa. So ngayon, ang importante nating dapat tandaan ay kapag nag-divide tayo ng inequality sa isang negative na number, ang inequality symbol ay mababaliktad. Greater than or equal to magiging less than or equal. Kapag nag-divide ng negative sa inequality. Pero kapag positive to, hindi ito mababago. So ganon. So ito naman, negative x over negative 4. So negative over negative, positive na lang yan. So, x over 4 na lang yan. Or, 1/4 x. So, ang 1/4 x, same lang siya sa x over 4. Tapos, 6 divided by negative 4. So, positive to. Negative yung denominator. Equals negative. Pwede mo itong i-simplify. 6 over 4. Pwede mo siyang i-divide sa 2. So, 6 divided by 2 is equal to 3. 4 divided by 2 is equal to 2. So, 3 over 2. So, yun yung simplified form ng fraction. So, nasa slope-intercept form na siya. Kaparehas na siya nito. So, ang m, yung katabi ng x. Ito yung katabi ng x, 1/4. So, m equals 1/4. Ang b naman, yung constant. Ito yun. Negative 3 over 2. So, sasama natin yung minus sign. Kaya, negative 3 over 2. So, itong B, ito yung y-intercept. Ito yung point sa y-axis kung saan dadaan yung line mo. Gawin muna natin itong mixed number. So, negative 3 over 2i, negative 2, 1.5, negative 1.5. So, saan ba itong negative 1.5? Yung y-intercept. So, ito yung y-axis, ito yung x-axis. Ang negative 1.5 ay nasa gitna, nasa pagitan ng negative 1 at negative 2. So, dito siya. Ito yung negative 1 and 1/2. Yan. So, ito ang ating y-intercept. Ito yung point natin sa y-axis. So, may isa na tayong point. Ngayon, gagamitin naman natin yung slope. So, 1/4. So, pinag-aralan natin sa linear equation, ang slope ay rise over run. So, yung numerator yung rise, 1, 4 yung run. Ibig sabihin, aakyat ka ng isang beses, tapos kakanan ka ng 4 na beses. Mula doon sa una mong point. So, ito yung una nating point. Aakyat ka ng isang beses. So, aakyat ka ng isang beses, ibig sabihin, mapupunta ka rin dito sa pagitan ng 0 at ng negative 1. Kasi umakyat ka ng isa. Tapos, kakanan ka ng 4 na beses.
So 1, 2, 3, 4. So andito na yung pangalawang point mo. Pwede mo na silang ipag-connect. Pag-connect natin. Yan. So yung line natin ay solid line dahil greater than or equal. Kapag may equal, solid line. Kapag walang equal, dashed line. So paano naman ang shade nito? Titingnan natin dito sa slope-intercept form. Kapag y is less than, sa baba ang shade. Kapag y is greater than, sa taas ang shade. So since y is less than or equal, so less than yon, sa baba ng line ang ating shashadean, sa baba nitong line. So shashadean natin itong ibaba ng ating line. So lahat niya nga sa baba ang ating shade. So yan. Sa baba ng ating line. Ayan ang ating graph sa ating inequality na x minus 4y is greater than or equal to 6. So next naman, 3x minus 4y plus 5 is greater than 0. So unang step, gagawin natin siyang ganito. Y is equal to mx plus b. Sulat muna natin ulit dito. 3x minus 4y plus 5 is greater than 0. So kailangan matira yung y sa kaliwa. So itong 3x, lilipat mo sa kanan, magiging negative 3x. Ito namang 5, lilipat mo rin sa kanan, magiging negative 5. So nababaliktad lang yung sign pag nililipat sa kabilang side ng inequality. So natira yung minus 4y. Negative 4y is greater than negative 3x minus 5. So kailangan y ang matira sa kaliwa, dapat mawala yung negative 4y. So divide mo sa negative 4y. Itong kanan, di-divide mo rin sa negative 4y. Kung ano yung ginawa mo sa kaliwa, yun yung gagawin mo sa kanan. So cancel na yung negative 4. Y na lang ang natira. So ulit, kapag nag-divide ka ng negative sa inequality, mababaliktad yung sign. Yung greater than magiging less than. So ito naman, negative 3x over negative 4. So negative over negative, positive na yon. So 3/4 x na lang ang natira. Minus 5 divided by negative 4. So negative divided by negative, positive na rin. So 5 over 4. So yan ang ating slope-intercept form. Diba? Ganito yung slope-intercept form natin. Ang m katabi ng x, 3/4. M equals 3/4. So ang b ay ang constant. B is equal to 5 over 4. So paano natin to i-graph? So i-graph na natin yung inequality. So gawin muna natin mixed number yung y-intercept, yung b. 5 over 4 ay equal din siya sa 1 and 1/4. So ito ang ating y-intercept, 1 and 1/4. Ito yung point sa y-axis natin. So saan ba to? 1 and 1/4. So hatiin natin sa 4 tong kasunod ng 1. 1, 2, 3, 4. So 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. So ito yung 1 and 1/4. 1 and 1/4. So yan yung unang point natin. Ngayon naman, hanapin natin yung pangalawang point sa pamamagitan ng slope. Itong 3/4 yung ating rise over run. Akyat ka ng 3, kakanan ka ng 4. So pag aakyat ka, since 1/4 ka nagsisimula, dun lagi yung bilang mo, dun matatapos yung bilang mo. So ito, 1, 2, 3. So banda rito yung
akyat mo ng 3, tapos kakanan ka naman ng 4. 1, 2, 3, 4. So, ito yung second point mo. Ang second point mo ay katapat siya ng 4 sa x. Tapos sa y niya, 4 and 1/4. 4 and 1/4. So, ayan ang ating second point. So, may dalawa na tayong point. Pwede na natin siyang pag-connect. So, ang inequality natin ay less than. Wala siyang equal. Kapag walang equal, ang line natin dapat ay dashed line or broken line or kung anong man tawag dito. Basta yung putol-putol na linya. Putol-putol na linya. Dahil walang equal. Less than lang yung nakalagay. Yan. So, y is less than. Kapag y is less than, shade natin yung nasa baba ng linya. So, yung nasa baba nitong linya ay ito. So, lahat ng nasa baba nitong linya, shade natin. Yan. So, yan ang ating graph ng ating linear inequality. So, para ka lang din nag-graph ng linear equation, same lang din yung line na makukuha mo. Ang pinagkaiba lang, nag-shade ka. Depende sa greater than or less than. Pag greater than, y is greater than, sa taas ng linya mo sinashadean. Pag less than, sa baba. Pero yung linya niya, parang sa linear equation lang din. So, letter B naman tayo. Determine the inequality of the graph. So, meron tayong graph, dashed line, tapos may shade sa taas ng line. So, ano yung inequality nito? So, unang step ay hanapin natin ang y-intercept. So, kung saan dumaan yung line sa y-axis. So, ito yung y-axis. Saan siya dumaan? Dito. So, anong number nito? Negative 2. So, ang y-intercept mo, di ba ang y-intercept ay b? Ang y-intercept mo ay negative 2. Kasi ang gagawin nating inequality ay ganito ang form. Y equals mx plus b. So, meron ka na agad b. Sumunod naman natin gagawin ay hahanap tayo ng isa pang point. Hanap tayo ng isang saktong point. So, ano ba yung madaling hanapin? Ito. Sakto to. Sakto yung linya dumaan dito. So, pag nahanap mo na yung isang point, so may dalawa ka ng point, hahanapin mo na yung slope, yung m, yung rise over run. So, paano mo hahanapin yun? Mula dito, ilang beses ka akyat para ka makarating dito? 1, 2. So, dalawa, di ba? Dalawang beses. 1, 2. Umakyat ka ng dalawa. Tapos, kakanan ka ng 1, 2. Kumanang ka ng dalawa. So, umakyat ka ng dalawa. Kumanang ka rin ng dalawa. Kasi rise over run. Rise over run. So, mula sa unang point, 1, 2, 1, 2. Kaya 2 over 2. Or, pwede mo siyang isimplify. 2 over 2 is equal to 1 over 1. Or 1. So, ito na yung slope mo, 1. M ang slope mo. M is equal to 1. So, ngayon, yung shade naman. Ang shade niya ay nasa itaas. Kapag ang shade ng graph mo ay nasa itaas, ibig sabihin nun, y is greater than. Kapag dashed line, ibig sabihin hindi equal. Hindi mo lalagyan ng equal sa ilalim. So, y is greater than lang. So, pag dikit-dikitin na natin. So, y is greater than kasi ang shade ay nasa taas. Y is greater than. Hindi equal kasi dashed long yung line. So, mx, nakuha na natin yung m, 1, 1, x. Sulat mo yung x, plus b, nakuha na natin yung b, negative 2, yung y-intercept, plus negative 2. So, magiging final natin na answer sa inequality ay y is greater than 1x, so x din yun,
plus negative 2 or minus 2. So ito ang ating inequality para dito sa graph na to. Bye-bye!